Alam nyo ba, nung mga unang panahon, ang mga tao ay walang kinikilalang Diyos at hindi nila alam kung sino ang tunay na Diyos na kanilang sasambahin o paglilingkuran. Yan ang aalamin natin sa video ito. Bueno mga idol, bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin kayo ng isang magandang umaga. At tawa mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, tuloy natin ang paksa ng ating pag-uusapan. Nabanggit ko nga sa unang bahagi na yung mga unang panahon ay walang tiyak na paglilingkuran ang mga tao kung sino ang tunay na Diyos. Kaya't ang iba, kung saan-saan lang sila, sumasamba at naglilingkod. Pero sa panahong Kristiyano, nagkaroon na ng tunay na Diyos ang mga tao na dapat paglingkuran. At sa panahon natin ngayon, dalawa ang Panginoon na dapat paglingkuran ng mga tao at doon sumasamba ang mga tao ngayon. Alam nyo ba, sa panahon natin ngayong Kristiyano, ang mga tao ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At may mga hinirang ang ating Panginoong Diyos. Ganun pa man, ang dyablo ay may mga hinirang din na naglilingkod sa Kanya. Kaya dalawa ang Panginoon na pinaglilingkuran ng tao sa panahon natin ngayon. Isang naglilingkod sa Diyos at isang naglilingkod sa tunay na Diyos. Ngayon, alamin natin, paano ba naglilingkod ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos sa tunay na Diyos? Alam nating lahat na sila ay sumasamba, nananalangin, humihingi ng tawad, at nagbibigay lugod sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanilang sinasagawang mga pagsamba. Ngayon, sa panahon natin ngayon, anumang uri ng relihiyon ng mga tao ay iisa lang ang kanilang pinatutungkulan. Sila ay mga Kristiyano. Kaya nga, nabanggit ko rin sa una po mga video na narito sa ating bansa ang bayan ng Diyos. At nandito ang matibay na Kristyanismo. Ngayon, alamin natin, kung may mga hinirang ang ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya, ang dyablo meron din. May mga hinirang din ang dyablo na naglilingkod sa Kanya. Kaya lang, magkaiba ang uri ng paglilingkod na isinasagawa ng mga tunay na hinirang ng Diyos kesa sa mga hinirang ng dyablo. Alam na natin kung paano maglingkod ang mga hinirang ng Diyos sa ating Panginoong Diyos. Sila ay sumasamba sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, pagpupuri, at paghingi ng tawad. Pero ang mga hinirang ng dyablo, hindi man direktang pumupuri sa dyablo at wala namang tao na gustong pumuri sa dyablo o maglingkod sa dyablo. Pero paano ba sila nakapaglilingkod sa dyablo at nakakapagbigay lugod? Kung ano ang naisip ng dyablo na ipasok sa kanilang isipan, yun ang kanilang ginagawa. Sa ganung paraan sila nakapaglilingkod at nakapagbibigay ng lugod
sa Diablo. Kasi, ang Diablo, alam naman natin, walang mabuti at walang katotohanan sa kanya. Ang gusto ng Diablo ay maggasik ng kaguluhan at ng lagim. At yan ang karamihang nakikita natin ngayon sa panahon natin na ginagawa ng ibang mga tao. Sa halip na maglingkod sa ating Panginoong Diyos, ay naglilingkod sila sa Diablo. Masakit lang tanggapin ang katotohanan, mga idol, pero yun ang nangyayari. Iba ang paglilingkod ng mga hinirang ng Diablo sa paglilingkod ng mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kaya dalawang uri nga ang paglilingkod na ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon. At dalawa rin ang Panginoon na pinaglilingkuran ng mga tao. Nabanggit ko na nga, isa ang ating Panginoong Diyos at isa ang Diablo. Ngayon, sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating kapaligiran, kung kayo ang tatanungin, sino ang mas maraming naglilingkod sa Diablo? Yung mga hinirang ng Diablo, di ba? Kaysa sa mga hinirang ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, kokonti lang ang hinirang at marami ang parurusahan. Bakit? Mas gusto nilang gawin ang kasamaan kaysa sa kabutihan. At maraming tao ang hindi nakapapansin na ang kanilang ginagawa ay para sa Diablo. Yung paggawa ng kung ano-anong kasalanan, kung ano-anong karumihan, karahasan at iba pa, nalulugod ang Diablo dyan. Yan. Hindi nila namamalaya na nakapaglilingkod sila sa Diablo. Dahil nabanggit ko na nga, kung ano ang ipasok ng Diablo sa isipan ng tao, yun ang malimit gawin ng mga tao. Kaya hindi nila napapansin na sa ganung paraan na paglilingkuran nila ang Diablo. Dahil sa totoo lang, sa kasalukuyan natin panahon ngayon, yayain mo ang mga tao sa mga pagsamba, maraming alibay. Yayain mo ang mga tao sa mga pamamahayag ng salita ng Diyos, maraming alibay. Yayain mo ang tao sa inuman, ang bilis, diba? Sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, diba? Yayain mo ang mga tao ngayon sa mga walang kapararakan na ikasisiya ng kanilang damdamin, mabilis. Yun ang hindi nila namamalaya na nakapaglilingkod sila sa Diablo nang hindi nila alam. Bakit? Yang lahat ng uri ng kalayawan at mga kung ano-ano mga bagay na walang kabuluhan, yan ang ginagawa ng Diablo. At yan ang ipinapasok ng Diablo sa isipan ng mga tao. Diba? Bueno, sa maikli nating kwentuhan ito, mga idol, sana napag-aralan nyo kung alin ang dapat. Hinirang ka ng Diyos o hinirang ka ng Diablo. Nabanggit ko na, ang mga hinirang ng Diyos naglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga pagsamba, pananalangin, paghingi ng tawad, at iba pang mga mabubuting gawa. Samantalang ang iba naman ay naglilingkod sa Diablo nang hindi nila namamalayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Diba? Tama? Ganyan, mga idol. Bueno salamat na marami sa maikli natin sandaling itong kwentuhan ay sinamahan nyo ako. Subaybayan nyo pa ang iba natin mga video at marami pa akong nais na ibigay sa inyo. Bueno, hanggang sa muli, ito po muli inyong lingkod, si Boyet, ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!